Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Aabot sa 34 na party list groups ang pinagpapaliwanag ng Commission on Elections o COMELEC matapos ang naging paglabag sa mga regulasyon sa pangangampanya. Kabilang sa paglabag ay ang pagkakabit ng kanilang mga campaign materials na may mga maling sukat, hindi environment friendly at nasa maling lugar. Pinatatanggal ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang mga campaign materials na ito sa mga grupong lumabag na nasa inyong mga TV screens. Binibigyan ng COMELEC ang mga party list ng 3 araw na palugit upang aksyonan ito. Kung hindi, ididiskwalipika ng COMELEC ang mga partidong ito. Kinilala ang ginawang hakbang ng Bureau of Customs upang mapalakas ang laban ng Pilipinas kontra money laundering at terorismo. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Malaking tagumpay para sa Pilipinas ang pag-alis nito sa Financial Action Task Force o FATF Gray List noong ika-21 ng Pebrero ngayong taon, na nagpapatunay sa mas pinatibay na sistema ng bansa laban sa money laundering at terorismo. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, ang kanilang mga compliance initiatives ay naging mahalaga sa pagkamit nito kasabay ng pagpapatupad ng Executive Order No. 33 Series of 2023. Nakipagtulungan ang BOC sa iba't ibang ahensya tulad ng Anti-Money Laundering Council, Philippine Coast Guard at Department of Justice upang palakasin ang seguridad laban sa smuggling ng malalaking halagang pera. Ilan sa mga pinatupad na hakbang ay ang pag-integrate ng customs clearance sa e-travel system, paggamit ng cash sniffing dogs at pagpapahusay ng baggage scanning technology. Dahil dito, nagkaroon ng 455-fold increase sa currency declarations at umabot sa 194 ang bilang ng currency issuers noong 2024, mas mataas kaysa sa kabuuang naitala sa nakalipas na 10 taon. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy nilang palalakasin ang cross-border enforcement upang mapanatili ang pagsunod sa mga pandaigdigang alituntunin. Ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa Gray List ay isang indikasyon ng seryosong pangako ng pamahalaan sa pagpapatibay ng financial integrity at seguridad ng bansa. Sa patuloy na pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa pagbabantay ng ating mga hangganan, mas magiging matatag ang Pilipinas laban sa money laundering at terorismo sa mga susunod pang taon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, 2 puganting Chinese naman ang naaresto ng Bureau of Immigration sa NAIA matapos matuklasang kasama sila sa watchlist dahil sa mga kasong kriminal sa China. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, isa sa kanila ay may Interpol Red Notice dahil sa telecommunication fraud, habang ang isa naman ay may detention warrant para sa economic crimes. Dinala ang dalawa sa BI Custodial Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City at inaasahang ipapadeport matapos lumabas ang opisyal na deportation order. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 34 na party list groups pinagpapaliwanag sa paglabag ng campaign rules. COMELEC nagbigay ng 3 araw na palugit. PhilHealth tinaasan ang benepisyo para sa mga pasyenteng may HIV. Senator Nancy Binay nananawagan para sa agarang pag-aproba ng dengue vaccine bunsod ng pagdami ng kaso sa bansa. Kidnapper ng estudyante sa Taguig, kinumpirmang sangkot sa Pogo. Taas-singil sa NLEX toll, epektibo simula ika-2 ng Marso. Korean firm, tiniyak ang pagnanais na papaunlad ang sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang Stakeholder Engagement and Consultation for Meaningful Integration of National Government, Local Government Units Agenda o SECMINA na naganap sa Cebu City. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Local Government Units o LGUs, Civil Society Organization o CSOS at pambansang ahensya upang pagtibayin ang kooperasyon at pagtutugma ng mga prioridad ng pamahalaan sa iba't ibang antas. Ayon kay Secretary Pangandaman, mahalaga ang pagkakaisa at sama-samang pagsisikap upang makamit ang tunay na pag-unlad at maitaguyod ang mas epektibong pamamahala sa bansa. Samantala, mas maghihigpit ng seguridad ang Malacanang kaugnay ng kamakailang naarestong pinaghihinala ang mga Chinese spies. Para sa detalye, narito ang ulat. Kinumpirma naman ng Department of Interior and Local Government Unit o DILG na sangkot sa Pogo ang kamakailang kidnapper na estudyante sa Taguig City. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dating operator ng Pogo ang pamilya ng biktima. Naniniwala mga otoridad na nasa bansa pa ang naturang sospek. Matatandang kinidnap ang 14 na anyos na estudyanteng Chinese na umabot sa mahigit 5 araw na nawala. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 34 na party list groups pinagpapaliwanag sa paglabag ng campaign rules. COMELEC nagbigay ng 3 araw na palugit. PhilHealth tinaasan ang benepisyo para sa mga pasyenteng may HIV. Senator Nancy Binay nananawagan para sa agarang pag-aproba ng dengue vaccine bunsod ng pagdami ng kaso sa bansa. Kidnapper ng estudyante sa Taguig, kinumpirmang sangkot sa Pogo. Taas-singil sa NLEX toll, epektibo simula 2 ng Marso. Korean firm, tiniyak ang pagnanais na papaunlad ang sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tiniyak ng Korea Electric Power Company ang patuloy nitong pagnanais na mapaunlad ang sektor ng enerhiya ng Pilipinas. Sa pagbisita ng presidente ng Korean firm na si Kim Dong-chul kasama si Energy Secretary Rafael Lotilla, natalakay ang pagsulong ng renewable energy, nuclear energy at smart grid sa bansa. Ayon sa DOE, ang ugnayang ito ay makatutulong sa pag-abot ng mithiin ng pamahalaan sa seguridad at pagpapanatili ng enerhiya sa bansa. Samantala, handa umanong ibalik ng pamahalaan ang dapat na subsidiyang ibibigay sa PhilHealth. Ito ay kung ipag-uutos umano ng Korte Suprema. Para sa detalye, narito ang ulat. Tiniyak ng Malacanang na handa nitong ibalik ang subsidiyang dapat na ipagkaloob sa PhilHealth. Kaugnay ito ng naging kontrobersyal na pagtatanggal sa PhilHealth ng subsidiya o zero subsidy mula sa gobyerno. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, handang sumunod ang palasyo kung ipag-utos na ibalik ito ng Korte Suprema. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagkwestiyon ni Dr. Tony Liachon sa pagtatanggal ng pamahalaan ng subsidiya para sa PhilHealth. Aniya, labag ito sa batas na nagkakaloob ng universal healthcare sa publiko. Indikasyon umano ito ng kawalan ng commitment ng pamahalaan na magbigay ng pantay na access sa kalidad na health service.
Matatandaang ang naging dahilan ng pamahalaan kaya nagkaroon ng zero subsidy ang PhilHealth ay ang hindi umanong epektibong paggamit nito ng pondo. Ayon sa ilang mga sectoral groups, malaki ang epekto nito sa pagbibigay ng serbisyo at benepisyo sa publiko. Matatandaang sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa halip na mabawasan ay mas lalawak pa ang ipagkakaloob na serbisyo at benepisyo ng PhilHealth. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita, tinaasan ng PhilHealth Insurance Corporation ang benepisyo para sa mga outpatient na nagpapagamot sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. 75% ang itinaas nito at kasalukuyan ng mayroong 58,500 pesos sa taunang benepisyo. Layo ng PhilHealth na suportahan ang mga individual na nakikipaglaban sa HIV sa pamamagitan ng mas madaling akses sa pangunahing pangkalusugan at komprehensibong treatment coverage. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 34 na party list groups pinagpapaliwanag sa paglabag ng campaign rules. COMELEC nagbigay ng 3 araw na palugit. PhilHealth tinaasan ang benepisyo para sa mga pasyenteng may HIV. Senator Nancy Binay nananawagan para sa agarang pag-aproba ng dengue vaccine bunsod ng pagdami ng kaso sa bansa. Kidnapper ng estudyante sa Taguig, kinumpirmang sangkot sa Pogo. Taas-singil sa NLEX toll, epektibo simula ikalawa ng Marso. Korean firm, tiniyak ang pagnanais na papaunlad ang sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.